Sa isang bayan na sinalanta ng isang misteryosong pagsiklab ng virus, isang pamilya ang nagtatago sa loob ng isang fallout shelter sa loob ng 301 araw at naniniwala silang sila na lang ang natitira. Palaging pinapaalalahanan ni Ray at Claire ang kanilang anak na si Zoe na huwag kailanman maging maingay, huwag mawala ng kontrol, at huwag kailanman umalis sa kanlungan dahil maaaring patayin siya ng mga nilalang na kilala bilang breeders. Isang umaga, nagising si Zoe matapos magkaroon ng bangungot tungkol sa breeders at nagtago sa ilalim ng kama. Nang suriin siya ni Claire, sinabi ni Zoe na ang kanyang nagsasalitang manika ang natakot, kaya dinala siya ni Claire upang makita si Ray para pakalmahin siya. Habang naglalakad sila sa kanlungan, ang mga anino ay nagpakaba kay Zoe, ngunit si Ray lang ang gumagalaw. Tinitiyak niya sa kanila na ligtas sila at naglalaro ng isang maliit na laro na ibinabahagi nila na tinatawag na ulat, kung saan sinabi niya sa kanya ang mga detalye ng kanyang relo upang kumpirmahin na walang nangyari. Nag-aalala pa rin si Zoe sa pasukan, kaya hinayaan siya ni Ray na umakyat sa hagdan patungo sa hatch. Sinusuri ng batang babae ang lahat ng mga kandado at kadena hanggang sa huli niyang matiyak na maayos ang lahat at bumalik sa kanyang mga magulang. Pagkatapos, nagdagdag si Zoe ng isa pang marka sa dingding na binibilang ang mga araw na naroon sila at pumili ng isang lata ng mga peach mula sa almusal. Mukhang hindi gumagana ang water pump, kaya kailangan itong buksan ni Ray at hawakan ng ilang gamit sa loob para gumana itong muli. Biglang sinabi ni Zoe na ang lata ng pagkain ay walang laman at ang isang malapit na tingin ay nagpapakita ng isang butas sa gilid. Sinuri ni Claire at Ray ang pantry at natuklasang 12 lata ang naubos, katumbas ng 2 linggong rasyon. Habang itinatapon nila ang lahat, napagpasyahan nilang may isang daga na nakalusot sa air duct. Nag-aalala si Zoe na maaaring pumasok din ang mga breeders, ngunit ipinaliwanag ng kanyang mga magulang na napakaliit ng air duct para sa kanila. Pagkatapos ay inanunsyo ni Claire na kailangan nilang magsimulang kumain ng mas kaunti, at nagreklamo si Zoe dahil kakaunti na ang kanilang kinakain. Natapos silang kumain ng beans para sa almusal at patuloy na nagrereklamo si Claire tungkol sa sitwasyon. Kinasusuklaman niya na hindi siya maaaring maglaro sa labas, na wala siyang mga kaibigan at wala siyang anumang bagay. Agad siyang pinagalitan ni Ray at ipinaalala na mayroon siyang mga magulang na higit pa sa mga taong namatay noong araw ng pagsiklab. Ito ay hindi isang magandang buhay, ngunit kahit papaano ay magkasama pa rin sila. Tinatawag niya ang bawat marka sa dingding na isang himala. Pagkatapos ng almusal, sama-samang naglalaro ng board game ang pamilya. Ipinikit ni Ray ang mga mata ni Zoe gamit ang banayad na mga daliri at gumawa ng ilang ingay habang nagkukwento ito para isipin niyang bumalik sila sa bayan at kumakain ng ice cream. Pinaliwanag nito ang kalooban ni Zoe. Nang maglaon, pinag-usapan ni Ray at Claire ang sitwasyon ng pribado. Nag-aalala si Claire dahil pumayat na sila, kaya sinabi ni Ray na lalabas siya para kumuha ng pagkain kung kinakailangan. Nang subukan ni Claire na ituro kung gaano ito mapanganib, ginulo siya ni Ray sa pamamagitan ng isang halik at nauwi sila sa pagiging tahimik hanggat maaari habang si Zoe ay nasa kabilang silid na naglalaro ng mga baraha. Pagkatapos nilang matapos, nakatulog si Ray at nanaginip ng masama tungkol sa araw ng pagsiklab. Maya-maya, habang naglalaro ng board game kasama si Claire, iniisip ni Zoe kung sila na lang talaga ang natitira, kaya kinuha ni Claire ang periscope na ginawa nila at hinayaan si Zoe na tumingin sa labas sa pamamagitan ng air duct. Sa una, si Zoe ay nasa sabik, ngunit ang resulta ay medyo malungkot. Ang bayan ay walang iba kundi isang kaparangan at siya ay nagulat sa isang ibon. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang nakasecure ang shelter hatch at napagpasyahan niyang sila na lang ang natitira, ngunit ipinapaalala ni Claire sa kanya kung minsan ay nagtatago sa kanila ang katotohanan. Biglang nakita ni Zoe ang isang bagay na gumagalaw at natuklasan ang daga na kumakain mula sa isa pang lata sa pantry. Ginising nila si Ray at agad niyang inilabas ang kanyang punyal habang maingat na lumapit sa daga. Kapag ito ay hahampasin na niya, ang daga ay tumakbo palayo at natumba ang isa sa mga lampara. Hinabol ito ni Ray at ang kanyang punyal ay naipit sa sahig, ngunit sa kabutihang palad ay nakakuha si Claire ng wrench at pinalo ang daga bago ito makatakas. Sa sandaling iyon ay napansin nilang kumakalat ang apoy ng lampara sa mesa. Hinawakan ni Ray ang salamin at napagtanto kung ano ang mangyayari, kaya itinulak niya ang kanyang pamilya pabalik kaagad bago sumabog ang lampara.
Isang malaking apoy ang nagsimula sa mesa at sinunog ang board game, kaya kailangang pigilan ni Claire si Zoe na subukang kunin ito. Habang muling nagpupumiglas si Ray sa pump ng tubig, itinago ni Claire si Zoe sa sulok at kumuha ng malaking piraso ng tela upang subukang patayin ang apoy. Sinamahan siya ni Zoe na gawin ng parehong gamit ang kanyang jacket at pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas ay pinaandar muli ni Ray ang pump. Pinapatay ng tubig ang pinakamatinding apoy, pagkatapos ay sinimulang hampasin ni Ray ang mesa gamit ang isang tela hanggang sa masira ito. Sa lupa, mas madaling pigilan ang pagkalat ng apoy at kalaunan ay naapula nila ito. Itim na ngayon ang kwarto at nagmamadaling buksan ni Claire ang isa pang lampara. Nataranta ang mag-asawa nang hindi nila makita si Zoe, ngunit sa kabutihang palad ay nakita nila ito sa ilalim ng kama. Umiiyak si Zoe at ipinaliwanag na natatakot siya dahil ang usok mula sa apoy ay umaalis sa air duct, ibig sabihin ay makikita ito ng mga breathers. Ang isang flashback ay nagpapakita kung ano ang nangyari sa araw ng pagsiklab. Naghahanda na sina Ray at Claire ng almusal nang biglang sinabi ni Zoe na lilipat na ang mga kapitbahay. Nataranta ang mga magulang dito at tumingin sa labas upang matuklasan ang kanilang mga kapitbahay na galit na nagpapakarga ng kanilang sasakyan para umalis. Tinanong ni Ray at Claire kung ano ang nangyari at tumanggi ang mag-asawang kapitbahay na sumagot, ngunit ipinaliwanag ng kanilang anak na si Joey na sinabi ng isang tao sa gobyerno na ang isang virus sa bayan ay nagpapasama sa mga tao. Bago pa siya makapagsalita, hinatid na siya ng kanyang mga magulang sa sasakyan. Sa kalye, nagmamadali rin ang ibang mga sasakyan. Sa sandaling iyon ay hindi sinasadyang na-activate ng kanilang almusal ang alarma sa sunog, kaya naman sa kasalukuyan ay naalala ni Claire ang araw na iyon. Itinuro ni Ray na halos gabi na, kaya sana ay masyadong madilim para makita ng mga breathers ang usok. Kung sakali, ginagamit niya ang periscope upang tumingin sa labas at natakot na makita ang maraming usok na nagmamarka sa kanilang lugar. Si Claire ay nabigla at si Zoe ay umiiyak na nagsasabi na ang kanyang bangungot ay nagkatotoo. Pinaalalahanan sila ni Ray na mahalagang manatiling kalmado at kahit na nakikita ng mga breathers ang usok ngayon, pagdating nila doon ay mawawala na ang usok. Hinanap na nila ang lugar noon at hindi na nila nakita, kaya hindi naisip ni Ray na mababago iyon ngayon dahil maayos na nakatago ang kanlungan. Sa kasamaang palad, may napagtanto si Claire, mawawala ang usok, ngunit nag-iiwan ito ng abo. Gusto niyang pumunta sa ibabaw at linisin ang abo bago sila matagpuan at sumang-ayon si Ray na wala silang pagpipilian. Gusto rin sumama ni Zoe, ngunit pinilit siya ni Claire na manatili. Tinatanggal ni Ray at Claire ang mga kadena at binuksan ang hatch sa unang pagkakataon sa mga buwan. Habang nililinis ng mag-asawa ang lupa, nagpasya si Zoe na kunin ang periscope para manood. Isang anino ang biglang bumulaga sa kanya, ngunit ang kanyang mga magulang lang. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang maayos ang mga ito at patuloy na naghahanap para lamang matuklasan ang isang kakaibang nilalang na papalapit sa lugar. Sa takot, nagsimulang sumigaw si Zoe upang bigyan ng babala ang kanyang mga magulang, gayunpaman, hindi nila siya naririnig. Isang desperado na si Zoe ang sumugod sa hagdan at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para buksan ang hatch na nataranta kapag hindi na niya nakikita ang kanyang pamilya. Tinatawag niya ang mga ito sa malakas na boses at kailangang magmadaling takpan ni Claire ang kanyang bibig na nagpapaalala sa kanyang paggawa ng ingay ay mas malala. Binalaan sila ni Zoe tungkol sa mga pumasok na breathers, ngunit ang mga nilalang ay tumatakbo malapit sa kanila at sila ay mga hayop. Iniisip ni Ray na isa itong maling alarma, ngunit itinuro ni Claire na may tinatakasan sila at hinihimok ang kanyang pamilya na bumalik sa kanlungan. Sinisigurado ni Ray na maisara ng mabuti ang pasukan, ngunit nag-aalala ang pamilya dahil nakakarinig sila ng mga yabag. Lumilitaw na nag-iisa lamang ang breathers na hindi makatwiran dahil karaniwan silang naglalakbay ng grupo. Masyadong natakot at hindi mapigilan ni Zoe ang pag-iyak. Kaya napapikit si Ray at bumulong ng magandang senaryo para pakalmahin siya. Habang umaakyat ang mga yabag sa itaas nila at tila kumukupas, ang pamilya ay nananatiling tahimik hanggat maaari. Sa kasamaang palad, ang manika ni Zoe ay nahuli sa isang tubo at si Zoe ay nag-freeze, ngunit ang lubad ay kumalas at ang manika ay nagsimulang gumawa ng mga ingay. Agad na kinuha ni Ray ang manika at binuksan ito para makuha ang voice box para sirain ito na nagpaiyak kay Zoe.
Sa sandaling iyon ay nagsimulang manginig ang hatch, kaya umakyat si Claire sa hagdan upang subukang hawakan ito ng malapit lamang para sa isang nahulog na kadena na tumama sa kanyang ulo. Isa-isang naputol ang mga kadena dahil sa pagyanig habang si Ray ay nagpupumiglas sa pump ng tubig hanggang sa maputol niya ito. Nagmamadali siyang ibigay ang tubo kay Claire na inilalagay ang lahat ng kanyang timbang sa huling kadena upang panatilihing nakababa ang hatch. Nagagawa pa nitong buksan ng kaunti ang breather, kaya ginamit ni Ray ang tubo para simulan siyang hampasin hanggang sa mapaatras siya. Ngayon ay maaaring isara muli ng mag-asawa ang hatch at i-lock ito gamit ang tubo. Malapit nang huminto ang pagyanig, ngunit naririnig pa rin ng pamilya ang breather sa labas ng hatch. Bigla silang nakarinig ng ilang ingay sa kabilang kwarto at napansin ang mga lata na gumugulong sa lupa. Ang buong kanlungan ay nagsimulang manginig at ang pamilya ay napagtanto na ang breathers ay nagdala ng higit pa sa kanyang mga kasama para sa pag-atake. Ang isa pang flashback ay nagpapakita na sa araw ng pagsiklab, sinubukan din ng pamilya ni Ray na tumakas sa kanilang sasakyan. Habang nagmamaneho sila sa kalsada, nagulat sila nang makitang pabalik ang mga sasakyan at kalaunan, natuklasan nilang nakaharang ang mga awtoridad sa daan dahil naka-quarantine na ngayon ang kanilang bayan. Ibig sabihin ay walang pinayagang umalis. Biglang may bumagsak na bato sa sasakyan ni Ray dahil may lindol sa lugar. Sa kasalukuyan, sa wakas nasira ang hatch at pumasok ang isang grupo ng mga breathers. Tumakbo ang pamilya sa kabilang silid at sinira ni Claire ang lampara para magsunog. Pagkatapos ay inilipat nila ni Ray ang pantry upang harangan ang daan. Hindi ito makahinga ng matagal. Kaya umupo si Ray sa upuan at tinulungan sina Claire at Zoe na makatakas sa air duct dahil maliit sila. Pagkatapos ay sinubukan ni Claire na tulungan si Ray na makalusot din sa duct, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya magkasya. Desperado na makatakas, hinayaan ni Ray na hawakan ni Claire ang kanyang pulso at i-dislocate ang kanyang balikat. Ngayon ay maaari na siyang hilahin ni Claire sa duct. Nang malapit na siyang makatakas, hinawakan ng mga breathers ang kanyang mga binti at kinaladkad siya pabalik sa kanlungan. Hindi natatakot si Ray na harapin sila at naganap ang away. Hindi sila gaanong nakakakita sa dilim, ngunit sumisigaw sina Claire at Zoe nang makakita sila ng tumalsik na dugo at ipagpalagay na patay na si Ray. May gustong gawin si Zoe at nagtantrum, kaya kailangang aliwin siya ni Claire sa kanyang kalungkutan. Sa sandaling iyon ay napansin nila ang ilang mga anino na papalapit at ang dalawa ay tumatakbo ng mabilis hanggat kaya nila. Tumawid sila sa kagubatan at naglalakbay ng ilang beses hanggang sa makarating sila sa kalsada, kung saan ang lahat ng mga sasakyan mula sa araw ng pagsiklab ay inabandona. Nang matuklasan nila na ang isang pader na may mga security camera ay itinayo sa paligid ng bayan, isang helicopter ang lumitaw sa kalangitan at nakita ang mga ito kasama ang searchlight nito. Sinubukan ni Claire at Zoe na tumakbo ngunit ang chopper ay naghagis ng lambat sa kanila at nahuli sila. Lumapit ang mga breathers at nabunyag na hindi sila halimaw, mga sundalo sila na nakasuot ng face mask. Habang nataranta ang dalawa, nag-inject ang mga sundalo ng karayom at isa pang flashback ang nagpapakita kung ano ang tunay na nangyari. Ang pagyanig ng bundok ay hindi isang lindol, ito ay isang fleet ng mga jet na nagsimulang maghulog ng mga bomba sa buong bayan upang mapuksa ang mga nahawa ang tao. Habang ang lahat ay nagpapanik at nagtakbuhan, naalala ni Claire na ang lokal na paaralan ay may kanlungan, kaya ang pamilya ay nagmamadaling magtago doon na pinamamahala ang isara ang hatch bago pa sila mabagsakan ng isa pang bomba. Tumingin sila sa paligid ng kanlungan at nakakita ng maraming pagkain, hindi banggitin ang mga laruan para kay Zoe. Tinawag ni Ray na isang pagkakamali ang pag-atake ngunit ibinunyag ni Claire na nagkaroon siya ng hiwa sa kanyang kamay sa pagtakas at talagang nahawa sila. Ang sugat ay nangingitim at kumakalat sa natitirang bahagi ng kanyang kamay. Sa kasalukuyan, tinatapos ng mga sundalo ang pagkuha ng mga sample ng dugo at nagtanong ng ilang mga katanungan upang kumpirmahin na sila na lamang ang natitira. Pagkatapos ay naghanda na silang kunan ang dalawa at si Claire ay nagsimulang mawala ng kontrol na nagbabago ang kulay ng kanyang mga ugat. Lumalabas na ang panuntunang hindi kailanman mawawalan ng kontrol ay nangangahulugan na ang virus ay nagpapagana sa pamamagitan ng malakas na emosyon na nagiging sanhi ng pagbabago ng mga nahawa ang tao. Sa sandaling iyon, lumitaw si Ray na ganap na nagbagong anyo at nagsimulang patayin ang mga sundalo na nagpaunawa kay Zoe na ang dugong nakita niya sa kanlungan ay ang kanyang ama din sa isang pagpatay.
Nagawa ni Ray na pumatay ng isang grupo ng mga sundalo, ngunit napakarami nila at gumanti sila gamit ang mga baril na nagpabagsak kay Ray. Habang inaalagaan ng mga sundalo si Ray, nakatakas ang dalawa mula sa lambat. Nagtago si Zoe sa isang kotse habang hinahayaan ni Claire na mag-transform ang kanyang katawan at nagsimulang pumatay din ng mga sundalo. Tulad ng nangyari kay Ray, nagawa niyang patayin ang isang grupo ng mga ito, ngunit binaril ng huli ang kanyang binti para mahulog siya. Nang babarilin na niya ang kanyang ulo, nag-transform din si Zoe at sinimulan siyang bugbugin bago tanggalin ang maskara. Gusto niya itong patayin, ngunit pinigilan siya ni Claire dahil ayaw niyang maging mamamatay tao ang kanyang anak. Si Zoe ay wala sa kontrol at inatake ang kanyang ina, na binibigkas ang mga panuntunan at gumagamit ng mga mahinahong salita upang tulungan si Zoe na kanselahin ang pagbabago. Pagkatapos, tinakpan ni Zoe ang sugat ng kanyang ina at nagtanong tungkol sa huling sundalo, kaya sinabi ni Claire na hahayaan nila siya sa lupa para mahawaan siya ng virus. Pagkatapos ay tiningnan nila si Ray na ipinikit ang mga mata ng kanyang anak sa huling pagkakataon bago mamatay. Sa sandaling iyon ay lumitaw muli ang helicopter at ang dalawa ay tumatakbo upang magtago sa loob ng sistema ng imburnal. Habang maingat silang lumilibot, nagulat sila nang may gumagalaw sa dilim, ngunit sa kanilang gulat ay si Joey iyon. Ibinunyag ng batang lalaki na mayroong isang grupo ng mga nakaligtas na nakatira sa mga imburnal at maaaring sumama sa kanila sina Claire at Zoe. Habang bumababa sila upang salubungin sila, nakita ni Zoe ang sikat ng araw sa unang pagkakataon sa mga buwan at nagbibilang ng 302 na himala. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.